Muling nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulong ng Uplift Committee. Dito pinag-usapan ang agarang tugon sa sitwasyon tulad ng pag-roll out ng 10 pisong fuel subsidy. Siniguro rin ng gobyerno na magiging tuloy-tuloy ang supply ng langis para sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Mabilis na aksyon. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa ikatlong pulong ng Uplift Committee. Malinaw ang nais ng Pangulo ang matiyak na maayos na maro-roll out ang 10 peso per liter fuel subsidy sa mga PUV driver at magamit ang pondo ng tama at sa pinakamabilis na pamamaraan. Kasabay ang bilin na humanap ng mga pangmatagalang solusyon sa supply ng langis sa bansa. Siguraduhin na maaabot ang lahat ng mga maaapektuhan at tiyakin na equal distribution ang tulong na maibibigay sa mga nangangailangan. Gamitin ang pondo sa pinakamabilis at kapaki-pakinabang na pamamaraan. Dapat ring siguruhin ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Bilin din ng Pangulo sa committee na kailangan pag-isipan ang long-term solutions lalong-lalo na sa fuel at oil supply sa bansa. Bilang tugon, sinimulan na ng LTFRB ang pamamahagi ng 10 peso fuel discount para sa mga PUV driver. Sabi ng Energy Department, nasa 52 gas stations sa NCR ang kabilang sa programa. 33 sa mga ito ang nakapag-enroll na sa Land Bank Digital App, habang ang 19 naman ay kasalukuyan pang pinoproseso. All the registered and legally operating kasama sila kahit anumang brand yan. Basta gusto nung sumama, included po sila. Makikita rin yan ng mga kababayan natin or mga jeepney drivers. May signage din yan kung pwede silang mag-avail ng 10 pesos. Tiniyak ng Land Bank na mai-enroll ang lahat ng 52 participating gas stations at dahil online na ang siste. Paano kaya kung magkaroon ng aberya at offline ang app? Kung offline po yung particular gas station, we will direct and train all gas stations to provide alternatives po. Para kung just in case offline, meron pong other gas stations silang mapuntahan. Sinabi naman ng DOE na mas rektang makatutulong sa mga vulnerable sector ang 10 peso fuel discount kumpara sa pagsususpinde ng excise tax sa diesel at gasolina. This is even more than what an excise tax exemption can offer, which is 10 pesos compared to 6, or kung kalahati lang yan, then 3 pesos lang. But this is a response that has been approved also by Uplift. Kasi ito talaga yung pinaka naiipit sa lahat. Yun yung transport, yung mga drivers natin. Kasi drive sila, hindi sila makasingil ng mas mahal, pero mas mahal na yung binabayaran nila sa fuel. Mahigpit naman nababantayan ng DBCC ang polisiya para gawin ang adjustment kung kinakailangan. There will be a monthly review naman po nitong policy. So monthly, titingnan po ng DBCC kung kailangan po bang baguhin o maintain lang yung ating policy recommendation. Sa ngayon, hindi kasama sa rekomendasyon ng DBCC ang suspensyon ng VAT sa produktong petrolyo. It's not part of the recommendation and you would need legislation for that. Ang na-legislate lang po is suspension or reduction of excise, hindi po kasama ang VAT. So we will closely monitor the situation and there will be a monthly review of the policy. Now if in the monthly review nakita po ng DBCC, maybe we should also reduce or suspend VAT. Yun po, malalaman niyo po yan. Samantala, tiniyak naman ng DOE ang sapat na supply ng produktong petrolyo sa bansa. Tatagal ng 105 days ang kerosene, 49 days sa diesel, habang ang gasolina ay sapat sa 54 days. Tatagal naman ng 50 days ang inventaryo ng LPG matapos ang panibagong order ng gobyerno. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.